kaakibat ng pagtanda ang pagrupok ng mga buto. Ang dating matitibay at flexible na mga buto ay mapapalitan ng masakit at mahihinang kasukasuan. Gaya ng karanasan ng 80 anyos na si Ginoong Jaime Custodio na mayroong iniindang matinding pananakit ng tuhod dulot ng osteoporosis at nangangailangan ng knee replacement surgery. Mga 10 years mahigit na sumasakit yung tuhod ko, yung kanan. Nahirapan po ako maglakad dahil sa sumasakit nga po yung tuhod ko, sabi ng mga nakakausap ko, ano daw yan, yung parang nagkatama na yung buto sa buto. Ganun. Una-una kong naramdaman yung kanang tuhod ko. Kalaunan, tumatagal, pati yung kaliwa ko, sumasakit na rin. Minsan kasi naglalakad ako, nag-shortcut ako, hindi ko alam na mayroon palang malalim doon na ano. Kaya ang ginawa ko, tumalon ako. Pagtalon ko, talagang sobrang sakit. Hindi ko mawari. Napakasakit talaga at halos 2 tuhod ko nang sumakit. Parang hindi na ako makahinga. Kaya bago po nangyaring ako ay napunta sa orthopedic hospital diyan sa Quezon City, kaya nagpatingin muna ako dito sa sa Novaliches General Hospital at nakita po sa x-ray na talagang lapat na po yung tuhod ko. Kaya siyempre, paano naman gagawin ko? Wala naman pera. Sa loob po ng 10 taon na ako'y nakaramdam ng pananakit ng tuhod ko, na ngayon ay 2 tuhod na ang aking nararamdam masakit. Nagpatingin po ako sa ibang mga doktor para po humingi ng payo kung anong gagawin ko, ganun po. Ay, yun nga po, nirestado nila ako ng Silicocib pala yun, Silicocib. Takot naman po akong laging umiinom dahil siyempre sabi nga ng mga narinig ko mga tao kumisan ay ang mga pain reliever nakakasira ng atay o kaya ng kidney. Ngayon, yung doktor, nung sinabi ni Daniel na papagamot ako, sa awat tulong ng Panginoon ay nadala naman po ako doon sa orthopedic hospital. Ako po ay sinundo at hinatid ng ating pong ambulansya papunta doon po sa ospital para dahil hindi nga ako makalakad basta-basta. Ayun po, nung makita po ng doktor doon sa orthopedic hospital, ang payo sa akin, operahin. Hindi biro ang halagang kakailanganin para sa knee replacement surgery. Sa kaso ni Ginoong Custodio, nasa 300,000 ang kailangan niya, bagay na hindi ganoon kadaling maipon. Kaya naman, sa awa at tulong ng Diyos, sa ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kawani ng gobyerno at mga party lists, awa ng Diyos ay nalikom ang halaga para sa knee replacement surgery ni Ginoong Custodio at naoperahan na siya sa Philippine Orthopedic Center. Siyempre, pagka alam ko naman po na meron tayong kasamang Diyos, meron tayong pag-asa. Ang pag-asa natin, yung bigay ng Diyos na mangangaral na nagtuturo sa atin na tayo ay huwag mawala ng pag-asa. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos, siyempre unang sa lahat. At siyempre sa UNTV, sa pangunguna po ni Kuya Daniel, natutuwa po ako dahil may mga kapatid tayong mga tumutulong, tumutuwang at umaalalay. Lalo na po sa mga ahensya ng gobyerno, ang mga party list, halimbawa ang Beach Party List at ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno na may kinalaman po sa pagtulong sa kapwa. Yun po. Kaya salamat po sa Diyos sa mga guarantee leaders na kanila pong ibinigay, ipinagkaloob para po matustusan po yung aking pangailangan sa mga paggastusin. Maraming salamat po sa Diyos at sana po ay tuloy-tuloy na po ang aking paggaling sa aking mga sakit sa aking mga tuhod. Salamat po sa Diyos.